serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati ay mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista at ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa mahalagang balita, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas gaganda pa ang kinabukasan nito dahil sa matagal na nitong relasyon sa Japan at sa iba pang bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa ASEAN-Japan Commemorative Summit, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Japan para sa patuloy na suporta nito sa mga inisyatiba ng Pilipinas na nagsusulong ng pagkakaibigan at samahan sa mga mamayan ng ASEAN at Japan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang 50 taong relasyon ng Pilipinas sa ASEAN at Japan ay patunay ng pagkakaibigan, tiwala at isang adhikain para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Aniya, dahil sa malalim na relasyon ng Pilipinas, Japan at ASEAN, nagsusulong ito ng pagkakaintindihan at kooperasyon sa mga bansang kasapi nito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Japan na bumuo ng 10-year Food Security Roadmap. Sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit, sinabi ni Pangulong Marcos na malaki na ang iniunlad ng relasyon ng rehiyon at Japan pagdating sa seguridad sa pagkain, climate change at energy security. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang epekto ng climate change sa agrikultura na pangunahing industriya na pinagkukunan ng pagkain. Isinulong ni Pangulong Marcos sa summit ang paggamit ng makabagong teknolohiya para sa agrikultura at pagbuo ng roadmap na tatagal ng 10 taon upang labanan ng climate change at mapatatag ang seguridad sa pagkain at enerhiya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, pagsulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng food security sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Japan Summit, pinapurihan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
Kinilala ni Speaker Martin Romualdez ang ginawang pagtalakay ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa food security sa kanyang intervention sa unang sesyon ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Anya pinapakita lamang nito na nakatuon at prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pilipino. Tinukoy ni Romualdez na bahagi ng intervention ng Pangulo ang pagpapahusay sa isang matatag at pangmatagalang food system gamit ang makabagong teknolohiya, gayon din ang pagkilala sa malaking tulong ng Japan sa pamamagitan ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve at ASEAN JICA Food Value Chain Development Project. Punto ng House Leader ang pagkakaroon ng Emergency Rice Reserve at Collaborative Food Development Projects ay magsisilbing safeguards mula sa food shortages at price fluctuation na direktang nakakaapekto sa mga Pilipino. Pagsiguro naman ng House Speaker na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga inisyatiba at hakbang ng Presidente sa pagkamit ng food security. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy na isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapayapaan sa West Philippine Sea o WPS habang bumubuo ng malalakas na alyansa sa ibang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ibinahagi ni Pangulong Marcos sa Japanese media na isang hamon sa mga kalapit bansa ng China ang agresibong aksyon nito sa WPS. Dahil dito aniya, isusulong ng Pilipinas ang bagong resolusyon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagbuo ng alyansa sa kaalyado nitong may katulad na pananaw. Pahayag ito ni Pangulong Marcos kaugnay sa pag-atake ng mga barko ng China laban sa barko ng Pilipinas sa WPS. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Marcos na walang bansa ang nais magsimula ng panibagong giyera, lalo na't aktibo pa rin ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagpapalakas sa Japanese o sa Maritime Safety at Energy Cooperation. Isinagawa ang pagpupulong sa Japan-Philippines Summit Meeting sa Japan. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, nagkasundo ang dalawang leader na magkaroon ng agarang konklusyon sa negosasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAA at palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Coast Guards ng Pilipinas at Japan. Batid na nagkasundo rin sina Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida na simulan ang negosasyon sa RAA noong isang buwan na naglalaman ng mga hakbang para sa pagsasanay at joint exercises ng mga puwersa ng Pilipinas at Japan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 5 araw bago ang Pasko ay pipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposed 5.768 trillion peso budget para sa susunod na taon. Kinumpirma ito ni House Speaker Martin Romualdez sa panayam ng Philippine Media Delegation. Sinabi ng leader ng Kamara na transmitted na sa Office of the President ang bicameral Conference Committee version ng pambansang budget para sa 2024. Kaugnay nito, kumpiyansa si House Speaker Romualdez na walang veto na gagawin ang Pangulo sa anumang bahagi ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Nahiging mahigpit aniya ang talakayan at ugnayan dito ng bicameral committee sa Office of the President at lahat ng departamento ng pamahalaan habang isinasaayos ang bersyon ng 2024 National Budget.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na hindi magiging balakid sa paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2024 General Appropriations Bill ang pag-alis sa Confidential at Intelligence Fund o CIF ng civilian agencies. Ito ang tugon ng House Leader ng matanong ng Philippine media sa isang panayam sa sidelines ng ASEAN-Japan Summit. Aniya, kapwa nagkasundo naman ng Senado at Kamara na alisin ang CIF ng civilian agencies at mismong mga pinuno na ng naturang mga hensyang sumang-ayon at voluntaryong isinuko ang kanilang mga CIF. Kaisa rin aniya ang Pangulo na bawasan ang CIF ng civilian agencies at itoon ito sa mga security agencies gaya ng Philippine Coast Guard. Sa Disyembre 20, Miyerkules, inaasahang lalagdaan ng Pangulong Marcos Jr. ang 5.768 trillion peso 2024 national budget. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy na ginagawa ng Pilipinas ang lahat upang maresolba ang exploration issues sa South China Sea para muling makapagsimula ng bagong energy exploration projects ng pagkukunan o napagkukunan ng kailangang enerhiya ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panayam sa kanya sa Japan matapos matanong ukol sa mga issues sa West Philippine Sea o WPS at Malampaya Gas Field. Ayon sa Pangulo, ang tensyon sa South China Sea ay tumaas sa halip na mawala nitong mga nakaraang buwan bagamat muling nag-uusap ang Pilipinas at China tungkol sa joint exploration ng gas at langis sa South China Sea ay napakaliit pa rin ng progreso nito. Iginiit ng Pangulo na hindi bahagi ng conflict area ang Malampaya Gas Field dahil bahagi pa rin ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa kaya malinaw na teritoryo ito ng Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo na napakahalaga ng liquefied natural gas o LNG sa bansa lalo na sa ginagawang transisyon sa renewable energy kaya kailangang masiguro ang sapat na supply para sa pagsusulong nito ng bansa. Bunsod nito, kailangan na magpatupad ng hakbang upang masigurong sapat ang supply ng LNG habang ginagawa ang pagpapalit sa paggamit ng malinis na enerhiya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nais ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magkaroon ng survey upang malaman ang pulso ng taong bayan kaugnay ng isinusulong na charter change o CHA o pag-amyenda sa saligang batas. Ang pahayag ng leader ng Senado ay kasunod ng plano ng Kamara na buhayin ang CHA. Dapat aniyang isang mapagkakatiwalaang pollster ang magsagawa ng survey para malaman ang sentimiento ng publiko tungkol sa CHA. Sinabi ni Zubiri na hihintayin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang resulta ng gagawing pag-aaral ng Malacanang sa CHA bago ito talakayin. Aminado ang Senate President na nagiging mahirap ang pag-usad ng CHA sa Senado dahil ilan sa kanilang kasamahan ay merong hindi pabor at mayroong bukas ngunit hindi pabor sa paggalaw sa term limits ng mga opisyal ng pamahalaan. Matatandang maliban sa isinusulong sa Kamara, binuhay rin sa Senado ang usapin ng CHA sa pamamagitan ng kung saan nakapaloob ang panukalang amyenda sa saligang batas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, nais ng Albania at Malta na magkaroon ng isang bilateral labor agreement sa Pilipinas para sa pagbubukas ng trabaho sa kanilang bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Italy, Neil Imperial, patuloy ang pakikipagdialogo nila sa mga nasabing mga bansa para sa pagsasapinal ng bilateral agreement. Dagdag pa ni Imperial na malaking tulong ang bilateral agreement sa karagdagang alok na trabaho mula sa sektor ng hotels, restaurants, spa, accounting, information and technology, tourism, retail at caregivers. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na rumesponde sa mga lalawigang posibleng maapektuhan ng mga pagulan at pagbaha na dulot ng bagyong Kabayan. Sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagpatawag na ng pulong si DSWD Disaster Response Management Group o DRMG Undersecretary Diana Rose Cahipe sa mga DRMG cluster at field offices upang mailatag ang response measure sa banta ng bagyo. Kasama sa binabantayan ngayon ang sitwasyon sa mga lalawigang daraanan ng bagyo, kabilang ang Northern Mindanao, Southern Visayas at Central Palawan. Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na mahigpit na itong nakatutok sa sitwasyon sa iba't ibang rehiyon at nakaposisyon na rin ang mga relief item na agad ipadadala sa mga maapektuhang lugar. Sa tala ng DSWD na sa higit 2.7 billion pesos pa ang halaga ng available relief resources nito, kabilang ang stockpile at standby funds para sa mga maaapektuhang mga kalamidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, cyber patrolling pinalakas ng Philippine National Police o PNP laban sa mga online scam. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang kanilang cyber patrolling laban sa mga online scam ngayong Kapaskuhan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, batay sa ulat ng Anti-Cybercrime Group o ACG, mayroong pagtaas ng bilang ng mga cyber-related crimes, lalo na ang mga scam. Ito ay dahil naglipa na ang mga advertisements na nag-aalok ng murang regalo tulad ng mga gadget at iba pang mayroong pang bundle offer. Paalala ng PNP sa publiko, dapat maging mapanuri sa mga bibisitahing online store upang hindi mabiktima ng mga cybercriminal. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 bagong sundalo ng 5th Infantry Division nagtapos mula sa Candidate Soldier Course ng Philippine Army. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho.
Sangagasot kan 25 ka soldado ti mainayin ita iti puwersa ti 5th Infantry Division Philippine Army. Naglipas iti Candidate Soldier Course wenno CSC dagiti baro akamang ti Philippine Army akaraman iti CSC Class 761-2023. Abukbuklan ti sangagasot ket 10 a lalaki ken 15 a babae. Dagiti nagraduar ket nagapu iti naduma-duma pasat ti Region 2 ken nadapan nagapu sa Cordillera Region, Visayas ken Mindanao. Namuan akaaduan ket nagapu iti probinsya ti Isabela adumanon iti 20 ket siyam. May kadua ti Cagayan nga adaan 10 ket siyam, adamet 10 ket tukpat manipud Apayao, kaaduan ket K-12 graduate adumanon iti 60 ket 8, 30 ket maysa dagiti college graduate 10 ket siyam ti college level, innumot ti naglipas ti vocational course ken adda ti maysa a high school graduate. Kabayatan na nabigbigkas rank number 1 iti klase ni Private Carmencita Alberto at taga Conor Apayao ken adaan general average a 92.78%. May kadua ni Private Dan Clifford Barbero may sa K-12 graduate manipud Bayumbong Nueva Vizcaya ken adaan general average a 91.69% ken may katlo ni Private Van Vincent Garsuta at taga Tagbilaran City Bohol nga adaan mo general average a 91.54%. Manipud Tuguegarao City dayto ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Alamin naman natin ang balita mula sa Baguio City. Libreng paggamit ng mga public comfort rooms ng mga senior citizens ipinanukala sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. May pila ti may nga singasing nga ordinansa sa daysanggo ng bayan iti La Trinidad, Benguet at no may libre dagiti senior citizens ken persons with disabilities iti panakaramat dagiti public comfort rooms. Sigun kini Councilor Jason Dangwa Ponteriana nga ipila iti singasing nga ordinansa inton sa maranong atuben tapno makiddaw ken agbalin nga mandatory kadagiti business establishments asandang nagsingit ti payat kadagiti PWDs ken senior citizens nga agaramat ti comfort rooms. Kinunana na scan nga may pangpangruna na regitoy ti panagaramat iti comfort rooms ken sandan akasapula na makipila kinain na paya may samat lang daytoy wagas iti panangaywan ken panang respeto kadagiti senior citizens ken persons with disabilities. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio nang ipadamag Jong Munar para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Mga bagong halal na opisyal ng Sangguniang Kabataan sa Aroroy, Masbate lumahok sa Youth Leadership Summit. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Inatenderan kan mga bagong ilihir na opisyales kan Sangguniang Kabataan hali sa 41 barangay nin Aroroy, Masbate ang pinagkonduser day pa sa nanahaloy na Youth Leadership Summit. Ang nasabing aktibidad pinanginotaan kan 96th Infantry Alab Battalion kan Philippine Army na sinuportaran man kan lokal na gobyerno ni nasambit na banwaan. Sa aktibidad na ini pinagirumdum liwat kan Philippine Army sa mga partisipante ang importanteng papel kan Jóvenes sa Progreso asin katuninungan kan nasyon. Mientras tanto pinaaraman kan mga army an man iba-ibang taktika asin lakdang na ginigibo subuot kan mga rebelde sa komunidad tanganing maing ganyar na makibali ang mga inosente sa saindang grupo. Bigtaw anindoon pa kan nasabing unit ng Philippine Army an saindang suporta asin paggiya sa mga kaakian tanganing da mapariwara dahil sa kagibuhan subuot nin mga malansing pangako kan mga rebelde. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mga na-stranded na pasahero sa mga pantalan sa Cebu City tinulungan ng Cebu City Government. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu.
Gipahiluna sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga na-stranded nga mga pasahero sa mga pantalan nga nahimutang diri sa Dakbayan sukad pa kagahapon gumikan sa bagyong Kabayan. Gumikan kay anaa sa Tropical Wind Cyclone Signal number 1 ang Sugbo, kanselado ang mga biyahe sa mga sakayang pandagat. Base sa datos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, dili moubos sa 300 ka mga individual ang ilang gipahiluna sa Cebu City Sports Center, Mabolo National High School ug Tejero Elementary School. Karong buntag, personal nga gibisita ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mga na-stranded nga mga pasahero sa CCSC. Dunay gimuntar nga tent ang CCDRRMO nga maoy nagsilbing lawak nga gikatulgan sa mga pasahero. Gimando usab ni Mayor Rama ngadto na sa Cebu City Social Welfare Services Office nga hatagan sa ilang nag-unang panginahanglan, partikular na pagkaon ang mga apektadong pasahero hangtod nga makalarga na sila. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Biyahe ng Roro at Fast Craft mula Iloilo papuntang Bacolod sinuspindi ng Philippine Coast Guard. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Janelle Baclay. Suspendido ang biyahe sang Roro vessel kag Fast Craft nagikan sa Negros padulong sa Iloilo vice versa subong nga aga ginsuspende ang biyahe bangod ginpaidalom sang pag-asa sa public storm signal number 1 ang Negros kag Guimaras. Wala man sang biyahe ang mga sakayan pandagat halin estansya padulong sa Sagay City Negros Occidental, Bayang Ahoy, Paibi Magalona kag Iloilo pa Cebu. Wala naman ginsuspende sang Coast Guard Iloilo ang biyahe sang mga rolling cargo. Padayon man ang pagbiyahe sang fiberglass boat subong nga aga halin Iloilo City padulong sa Guimaras, vice versa sa piyak sa pagpaidalom sang Guimaras sa signal number 1. Suno sa Philippine Coast Guard, ginapauntat lamang ang biyahe pananglit nga mag-zero visibility ang kadagatan sa Guimaras kag Iloilo City. Gikan sa Iloilo City, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Klase at trabaho sa ilang lungsod bayan sa Davao Region suspendido dahil sa bagyong Kabayan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Suspendido karong adlaw Disyembre 18, 2023 ang klase ug trabaho sa pipila ka dapit sa Davao Region tungod sa gibadabalang pag-igo ni Tropical Depression Kabayan. Unang nagpagawas kagabi sa ilang deklarasyon ang Panabo City sa Davao del Norte o gisundan kini sa mga munisipalidad sa Manay, Caraga, Baganga, Katiil ug Boston sa Davao Oriental. Misunod usab nagpagawas og anunsyo kaganihang kadlawon ang lokal nga kagamhanan sa Davao City kung asa gideklara ni Mayor Sebastian Duterte ang suspension sa klase ug trabaho sa mga ahensya sa gobyerno. Gideklara ang suspension tungod nahilakip kagabi ang tibuok Davao Region sa storm signal number 1. Sa karon padayon ginamonitor sa mga nasampit nga local government units ang lakat sa panahon sa ilang mga lugar. Kanang balita gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Armando Feniquito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tataas na ang minimum wage ng mga kasambahay sa National Capital Region o NCR at sa Caraga.
sa paglabas ng wage order ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, magiging 6,500 na mula sa 6,000 ang minimum wage ng mga kasambahay. Naglabas din ng wage order ang RTWPB para sa rehiyon ng Caraga na nagtatakda na maging 370 piso ang kada araw na sahod o pasahod sa mga kasambahay doon. Ang second tranche ng taas sa sahod ay ipapatupad sa Mayo ng taong 2024 na nagkakahalaga ng 15 pisong dagdag sa sahod ng mga kasambahay sa Caraga. Ang panibagong dagdag sa sahod ng mga kasambahay ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE ay magsisimula sa Enero ng panibagong taon. Dagdag na ahensya na makikinabang sa dagdag pasahod ang halos 256,500 at 500 domestic workers kung saan mahigit sa 146,000 at 200 ay nasa live-in arrangement. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas ang farm gate price ng palay o kada kilo ng bigas nitong nakaraang Nobyembre. Ayon sa datos ng PSA, umakyat ng 26.6% ang karaniwang farm gate price ng palay o katumbas ng 21 piso at 76 na sentimo ang kada kilo ng palay, kumpara sa 17 piso at 35 sentimo na naitala sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Tumaas din ang presyo nito kumpara sa naitalang 6.6% o 20 piso at 50 sentimo sa kada kilo ng palay noong Oktubre. Pinakamataas na naitalang farm gate price ng palay ay sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kung saan umabot ito sa 24 na piso at 65 sentimo kada kilo, habang ang pinakamababang presyo naman ay naitala sa Zamboanga Peninsula kung saan nasa 18 piso at 80 o 88 sentimo ang kada kilo nito. Lahat naman ng rehiyon sa bansa ay nakapagtala ng positibong year-on-year growth rates na average farm gate price ng palay noong Nobyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Social Security System o SSS ang Low Interest Pension Loan Program o PLP para maiwasan ang kanilang mga retiree pensioners ang sangla ATM na mga money lenders. Ayon kay Rolando Macasaet, Pangulo at Chief Executive Officer ng SSS, 10% lamang ang interest ng PLP at maaaring bayaran ito sa loob ng isang taon. Sinabi ni Macasaet na hindi hihingin ng kagawaran ang ATM cards ng mga pensioner at otomatikong ikakaltas ang buwanang bayarin mula sa kanilang pensyon. Ayon pa sa kalihim, maaaring makahiram ng hanggang 200,000 piso ang mga retiree pensioner at sinisiguro din ng SSS na makakapag-uwi pa rin sila ng 47.25% ng kanilang buwanang pensyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinagit ng San Beda University ang kanilang ika-23 korona pagkatapos talunin ang Mapua University 76-66 sa Game 3 na kanilang championship series ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sa harapan ng mahigit 23,000 fans, humakot ang sentrong si Yuken Andrada ng 20 puntos, 6 na rebounds at 2 steals para pangunahan ang Red Lions na angkinin ang titulo.
Nakakuha ng tulong si Andrada kay James Payusing na gumawa ng double-double na may 11 puntos at 14 na boards habang nag-ambag si Nigel Gonzalez ng 10 puntos at gayon din kay Jacob Cortez na may 8 puntos at 8 assists. Hinirang na finals most valuable player si Payusing na nagposte ng mga averages na 9.6 points at 12 rebounds sa finals series. Nanguna naman para sa Mapua si CJ Recto sa impresibong 18 puntos at 14 na rebounds habang ang most valuable player na si Clint Escamis ay nakapagtala ng 13 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuluyan nang nakapasok ng quarterfinals ang Meralco pagkatapos buwagin ang Converge 105-99 sa 2023 PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Inaris Sports Center sa Antipolo City. Ito ang ika-4 na sunod-sunod na panalo ng Bolts na may 6-1 record, sapat para makatabla ang Phoenix sa number 2 spot ng team standings at mapalakas ang tsansa sa twice-to-beat advantage sa quarters. Pinangunahan muli ni import Zach Lofton ang Meralco sa nagawa niyang 34 na puntos, 8 rebounds at 4 na assists. Nagdagdag naman ng 21 puntos si Chris Banchero habang nakagawa ng 20 puntos si Alain Maliksi. Nakakuha din ng tulong ang Bolts kina Bong Quinto at Chris Newsom na nakascore ng 13 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman ang nagawang 25 puntos ni Justin Arana, pati na rin ang 20 markers ni Alex Stockton para sa Converge na nakakuha lamang ng 13 puntos mula kay import Jamil Wilson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha muli ng Creamline Cool Smashers ang korona ng Premier Volleyball League o PVL ng 2023 Second All-Filipino Conference. Sa harap ng halos 24,500 fans, tinalo ng Cool Smashers ang Chocomucho Flying Titans sa isang makapagpigil hiningang 5 sets, 22-25, 25-20, 29-27, 24-26 at 15-12 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakumpleto din ng Creamline ang sweep sa season kung saan napanalo nila ang lahat ng kanilang asignatura na 15 laro tungo sa titulo. Pinangalan ng Finals Most Valuable Player si Tots Carlos kung saan nakapagtala siya ng 26 na puntos para sa Creamline habang nagambag si Gemma Galanza ng 21 puntos. Halimaw muli si League Most Valuable Player na si Cici Rondina ng Chocomucho sa nagawa nitong 33 puntos, subalit ang malalim na lineup ng Creamline ang nakatulong para muli nilang kunin ang kampyonato. Ito ang ika-7 korona ng Creamline sa PVL at ikalawang titulo ngayong season kung saan nagkampiyon din sila sa First All-Filipino Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito ready na si Alden na gawin ang part 2 o sequel ng Hello Love Goodbye nila ni Catherine anytime daw. And game na nga ang Asia's multimedia star na si Alden Richards nag-win ang part 2 ng blockbuster movie nila ni Catherine Bernardo. Sa katunayan, handang ipa-cancel nga ni Kapuso leading man at award-winning actor ang ilan sa mga proyektong nakatakda niyang gawin next year para lamang sa sequel ng makasaysayang pelikula nila ni Catherine. And sa kanyang Thanksgiving at Christmas party with the entertainment press sa Makati City kamakailan, natanong si Alden tungkol sa request ng mga fans nila ni Kat sa Star Cinema na gawa na ng part 2 ang blockbuster film na idinirect ni Cathy Garcia Sampana. Sabi ni Alden, quote and quote, "Ako po, of course, Hello Love Goodbye naman po made history and yun naman rin po ang gusto ng mga nakapanood na magkaroon ng part 2. And ako po, ready naman ako anytime and yun din naman ang sinabi ko kay Direk Cathy. Sabi ko, Direk, kapag gumawa kayo ng part 2, ika-cancel ko muna lahat ng schedule ko." Yan yung pagsisiguro ni Alden. And but then again, that's really up to Star Cinema kasi sila naman yung producer and they own the rights of the movie. And ito, natanong din si Alden kung may possibility pa na magsama sila ng dati niyang ka-love team na si Maine Mendoza sa isang project. Sabi niya, quote and quote, "Parang si Maine po kasi ngayon based on how high I see, hindi na rin kasi kami ngayon nagkakausap ng madalas and hindi na rin ako nakakapanood ng telebisyon. But right now, as I can see, medyo mas okay na ngayon si Maine na magsettle sa family life and we respect that." Ako nire-respeto ko yun. And ito, binati din ni Maine binati rin niya si Maine sa kasal nito kay Congressman Arjo Atayde and nagkataon lang daw na may schedule si Alden kaya hindi na nakadalo. And ito nagpaabot din ng pagbati si Alden dun sa mag-asawa. Samantala, nagluluksa ngayon si Sofia Andres sa pagpanaw ng kanyang fur baby na si Talia. Ang sabi niya, "Rest easy, my love." And heartbroken ngayon ang actress na si Sofia Andres dahil sa pagpanaw ng kanyang fur baby at best friend na si Talia. And sa Instagram, malungkot na ibinahagi ni Sofia ang ilang litrato habang nakaburol ang yumao niyang pet dog. And kalakip din niya ang madamdaming pamamaalam. Quotes and quotes, "Please watch over me like what you always do. I will never forget how you treated me and the way you look at me. Rest easy, my love." Yan yung kanyang message sa kanyang naging alaga na si Talia. And may IG post din ng actress na inalala ang unang pagkikita nila ng alagang so kalakip ang ilang pictures ng masasaya nilang memory. Sabi ni Sofia, quote and quote, "Forever in my heart, my sweet soul. When I first met Talia, I never anticipated just how deeply we would connect." And pagpapatuloy pa ni Sofia, "It's truly remarkable how a dog can capture your heart and gain your trust. I will forever wait with open arms to feel your presence." And nabanggit din ni Sofia ang ilan sa mga hilig gawin ng kanyang alaga o kanyang fur baby. Pati na rin ang ibinibigay na pagmamahal nito sa mga bata, lalo na sa kanyang 4-year-old daughter na si Zoe. And paglalahad pa ng actress, quote and quote, "I was hoping and praying that you could still see my new house and show you the perfect spot I made for you. I know you love walking up and down the stairs, the car rides, and very sweet with children and most especially to Zoe." And kwento pa ng actress, si Talia lang ang madalas makaramdam at nandyan tuwing siya ay malungkot. Saad niya, quote unquote, "I can profoundly share the depth of my love for you. You always knew when I was sad or lonely and your spirit continues to comfort me." And panghuling mensahe ni Sofia,
Talia has taught me that love knows no bounds and that there is no better source of comfort than a furry best friend. And I missed you and I love you so much. And maraming netizens ang nakiramay at tila nakarelate sa pinagdadaanan ngayon ni Sofia. Yun nga, napakalungkot. Siyempre, parang nawalan ka na din ng pamilya dun sa kapag namatay yung pinakamamahal mong pet na talaga namang binigyan mo ng buong pagmamahal at syempre ang pag-aalaga. And eto pa mga kachismis, tila proud na proud sa kanyang nose job etong si Alex Gonzaga, and mas naging confident at mas masaya ngayon ng TV host vlogger matapos mailalim ito sa kanyang surgery. And sa sunod-sunod na Instagram post ng actress, proud niyang ibinadera ang bago niyang ilong. Kwento niya, last month lang daw niya ito ipinagawa at hindi siya napigilang gawin ito. 'Di ba? Unstoppable itong si Alex na magpaganda. And sabi ni Alex, quote and quote, I say do what makes you happy. O, diba? And wika pa niya sa caption, o dun sa mismong caption, quote and quote, after so many years of contemplating last month, I finally decided to do it. Wala na makakapigil. Now you know. Hashtag filter no more. And sa isa pang post, kwela niyang biniro ang mister na si Lipa City Councilor na si Mikey Morada kaugnay sa bago niyang look. And ang advice ni Alex, quote and quote, magpaganda ka habang wala sa bahay ang asawa mo. Pagbalik niya tapos nagtaka siya, tsaka mo sabihin, ako lang to. Biro pa niya yan yung pagbibiro ni Alex. And maraming kapwa celebrities naman ang pumuri kay Alex at gandang-ganda. Gandang-ganda sa kanya. Kabilang dyan ang batikang journalist na si Karen Davila, actress na si Lovely Abelia at ang vlogger na si Zainab Harake. And magugunitan natin mga kachismis noong October ay naging laman ng balita si Alex matapos niyang ibunyag na nakunan ito sa ikalawang pagkakataon. Nakwento rin niya na sinubukan niyang mabuntis sa pamagitan ng in vitro fertilization o IVF pero hindi ito nagtagumpay. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing
matalino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.